Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Pakinggan natin ang magandang storya. Pero hindi talaga maganda sa simula dahil marami siyang iniindang karamdaman at hindi ma-explain ng doktor yung kanyang karamdaman since 2020 ba yun? Yes, yes, Father. So ngayon, si Ate Maria 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 Lani from Manila, Taguig. Yes. Saan ba sa Taguig? Sa South Dangari, South Dangari. So, sa sentro yan sa Taguig, eh. sa South, bandang South. siya. Bandang South. So ngayon, ano ba yung mga unusual na mga experiences mo, Ate Maria Lani, Mhm. na nakapunta ka dito sa, how many months na pala? Bali, 4 months na. 4 months na siya 4 nag-stay months dito. this 28. 28 is coming 28. 28. Oh, 4 months. So, Now, 4 months na siya, ngayon 28. At uuwi na siya dahil good news po, grabe yung improvement sa kanyang kalagayan. Yes. So before ano bang simula nito? on na year to 2020, na-find ako na, so Bisaya na lang ha, Sige, te. na-feel na ako na ang katol sa akong lawas. Unya, ini kagabi di ko makatulog. Kani akong diri marang mapikas, kasakit kani diri. Yeah. Ako na siyang butangan ng bagay ng holy water, ana siya. Tapos, pagbutangan na siya mo balhin. Kunyari, butangan ako siya diri mo, balhin diri. Yeah. So yung sakit. Ang sakit. So Yeah. galing sa ulo yung sakit. Munaog siya. Bababa sa bababa siya sa dito. balikat Oo. mo. Tapos, kukuha naman ako ng ibang, kunya, holy water. Lalagyan ko siya dito. Lilipat na naman ulit. Saan Kaya- naman lilipat? Babalik sa ulo. Dito sa bandang brain ko, utak. So ilang taon yon? It takes to months. Months, then umabot siya ng hanggang naano ko na talagang hindi na siya okay. So, yun. Nag-decide na ako na pumunta ng mga Albularyo. albularyo. So, bago ka pumunta sa albularyo, lumapit ka ba sa ating mga doktor? Yes. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, allergy na mula daw sa mga aso, ganun. Nahilig ka sa aso pala. May aso talaga. Mother. So, yung sakit sa likod, sa ulo mo at bababa, walang explanation ng doktor? Ayun, sabi, stress lang daw. Stress, Oo. allergy. Allergy. Ayun ang sinasabi ng ilang doktor na ang nalapitan mo. Dalawa na doon. Dalawa na yung nilapitan mo. Pero maraming ka nang iniinom na gamot. Yes. Marami. By the way mga kapatid, itong sakit ni Ate Maria Lani, hindi po ito natural. Kung natural lang ito, simple na allergy, simple na stress, makukuha lang sa gamot. Yes. Pero ito pala ay hindi natural. Pero after paglapit mo sa doktor, tumupunta ka na sa mga albularyo. Yes. Hindi na ako nang bumalik sa doktor gawa ng ang dami nang nabili ko ng mga Gamot. ointment. Yun. Tapos walang Walang remedy. walang remedy. Lalo siyang nag-worse. No worse. So yun. So anong ma-feel mo sa ulo mo, te? Sobrang sakit. Para siyang tinusok talaga. Parang may dagom or may karayom na tutusok? Para siyang may karayom na may malaking bagay na itinusok na sobrang sakit na sisigaw ako sa sakit. Hahawakan ko yan. Sisigaw ka talaga. Sisigaw talaga. Pero may Hindi time. lang May time nasa siya. isipan mo, kundi Hindi, ma-feel mo talaga. Feel ko talaga, hahawakan ko siya. Kasi talagang, as in, na-feel mo, mapasigaw ako sa sakit talaga. So, yun. After noon, yun na yung kati. Yung kate. Saan banda? Ang una na-feel ko yung liig, na parang may gumagapang. Ay, gumanggapang. Pero walang makita na Wala akong makita. insekto. May gumagapang sa liig ko na pinong-pino na wala naman akong makita. Na-feel mo na. Tapos after mga 1 day or 2 days, nasalat ko na may maliliit na tumubo dito. Ano yun? Ano yun? Parang bungag singot? Bungag singot. Bungang araw. Tapos hanggang parang lumaki, ganun. Tapos yun, nagsusugat na yun dito ko. So, ito yun, ngayon, Normal na, bumalik ka piklat sa... na siya. Yun, ganun. So ngayon, kumusta niya yung sakit sa ulo mo? Sakit sa ulo ko ngayon, okay na. Wala na siya. Wala nang tumutusok. Wala na.
By the way mga kapatid, nung diniliverance namin si Ate Maria Lani, ang daming naka-attach ng mga spirits. No? Sa bandang huli nagpakilala, di ba? Ilan yun? Ilan yung mga spirito na nagharas sa'yo? Naalala mo ba? Ang matandaan ko lang yung Maria. Maria. Mm, yes. Sino ba yung si Maria? No? Hindi ko lang kung sino si Maria. So, pito. Dahil nawala siya sa sarili niya. So, nandito si Brother Edison. Dahil sa dami ko nang ine-exercise, hindi ko na maalala. Ano? So, hindi mo naalala natin na sabi ni Brother Edison, pito yung nagpakilala. Nagpakilala ba yung pito, mga spirits? Hindi. Yung isa lang. Isa. Si Satan at naalala niya ay mayroong Rest na po yung sinabi niya kanina. kanina. So, yun mga kapatid, pito na mga unclean spirits pala ang source sa kanyang karamdaman. Yung may tumutusok. Pero by the way, ate, bago tayo magpatuloy, ilang albularyo na ang nalapitan mo? Madami. So, since 2020 pa yon. 2020, more than 10? So, more than 10 ka mga albularyo ang nalapitan mo. More than 10. Kasi hindi ko, sa isa, hindi ko, kampante ko sa isang albularyo. Lilipat na naman ako. Marami ka mga anting-anting, yamya, haba. May, marami. So, yun, sinurinder ko na. So, yan ang experience niya. Higit pala sa 10 ka mga albularyo. Pasensya na po kayo. Dahil ninarit lang niya yung katotohanan base sa kanyang karanasan. At nung una na araw na pumupunta siya dito, no? Pati yung tiyan mo, diba? Masakit. Lahat Diba? party. Pati ng tiyan mo, Diyan masakit. ko, masakit. Yung kati, buong Parang katawan. kikabuhi. At dito ko sa sikmura. Alam niyo mga kapatid, during exorcism ko, ilagay ko sa kanyang tiyan yung cross. Grabe, hindi ma-describe yung kanyang reaction, no? Minsan ay nahulog na siya sa upuan, no? Then po, hindi lang ito grave oppression mga kapatid. Hindi lang ito ordinaryo na oppression. May element din na dahil minsan ay nawala siya. Dahil sa paglapit niya sa maraming mga albularyo mga kapatid, doon napasukan yung kanya, na-contaminate yung buong buhay niya. At na-recall ni Brother Edison, 7 spirits pala. Sobrang kung hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Totoo. Dahil merong moment sa kanya during deliverance mga kapatid, mawala talaga siya. No? Pero meron ding moment na matandaan niya. Pero ngayon hindi na siya nag-react. Salamat sa Diyos. Thanks, God. Thanks, At God. hindi na siya nag-react. At kung meron mang little reaction, 2% lang. At kumusta na yung sakit sa tiyan mo, te? Sa ngayon, feel ko okay. Okay na talaga. Hindi, Wala nang- compare nung una. Yeah. Diba, reklamo mo yung Makati. Kumusta na ngayon? Ang kate ngayon, hindi na gaya dati. Meron pang kate. Pero, as in talagang, konti na lang talaga. Pero hindi nagaya. Hindi no? gaya dati Oo. na Pero yung tumutusok sa ulo mo, wala na. baka may kaunti lang na tusok. Wala na rin. Talagang sa tulong ni Lord. Because of the sacraments of the Yes, church. yes. Because lagi kong isa sa mga sinasabi natin sa mga lumapit sa atin ay grabe yung devotion ni ate sa Eucharist. Araw-araw po ito nagsamba. Yeah. Kikita mo ko, Oo, Father. araw-araw, mag-adoration din, mag-rosary. So, Yes. dahil sa kanyang pagsubok, naging malalim yung kanyang relasyon kay Kristo. Lalo-lalo sa sakramento, di ba? Dahil sacraments are greater than me, by the way. So, yan ang pinupromote natin, si Kristo talaga, hindi yung sarili natin, mga kapatid. At, yung, di ba yung mga insekto na pinakita mo sa akin? Ang dami doon, ha? Hindi ko ma-imagine, Father, kasi minsan, tinitingnan ko yung balat ko, yun lang yung umpisa. May-mayan, dumami na. Tapos, iikot ko dito sa katawan ko. Hindi ko na nasa sahig, ang dami-dami. Usa siyang malalagdag. Just imagine mga kapatid, lalabas ng kusat,
hindi mo mabilang, no? Ano yan? Ito yun, mga insekto. So, ito yun, ang daming mga insekto lalabas sa kanyang katawan. Ito po, oh. Kita nyo yan? Ipakita mo, Brother Edison. Yan. Maliliit lang po Yung mga liit na mga but, insekto. But hindi pa yan, madami pa yan na pinakita sa amin, yung may mga lalaki na, para mga 5 inches. Meron pang iba. Yan lang nakuha mo, Yung bro. last, ipakita mo yung last. Yung last, wala kang... Dito lang po yun. So, yung last ay, ano? Malaki siya na May insekto. may sungay. May sunga. May sungay. Maitim. Yes. Yung pinakita mo. Unusual na insects talaga. So, grabe yung... Every time, after deliverance din, lalabas yung mga insekto sa katawan mo. Yes, Father, nung last time na deliverance ko sa akin. Self-deliverance. No, ikaw mismo. Ako! Okay. Nung lumabas ako ng pintuan mo, may lumabas sa bibig ko na kulay green, parang snail. Mm. Kulay green, yung pinakita ko sa'yo. Mm, Yun. kulay green. Kulay green. Tapos, Anong laki? ganyan siya. Mm. Then, Grabe, no? may kasamang egg, 2. May egg pa. Dito nanggaling sa bibig ko. Grabe. Ano po yung mga lumabas, te? Marami, Na hindi ko Father, hindi ko kilala siyang mga... May uod ba? Na lumabas sa'yo? Hindi ko makilala mga insekto, Father. Pinakita mo nga sa akin pero hindi ko kilala yung mga insekto. Hindi siya gaya sa common na insect, hindi. Para siyang special na mga insect na ginawa. Ganun. So ito, ang lumabas sa'yo. Parang ganyan. So kuhol Pero sa ano Tagalog. siya, maliit. Maliit lang. Kumbaga anak niya. So may kuhol na lumabas. So maliit na snail, maliit na kuhol na lumabas sa iyong bibig. It's a baby, yes. Baka kinain mo yung kuhol na Father naman, kinain. hindi ko kumakain ng kuhol. Pagkain mo ng kuhol yung Hindi ako ano. kumakain ng kuhol, Father. So just imagine kasi na nagsabi niyan. At pinakita po niya ako, hindi lang insekto ang lumabas sa kanyang katawan. Pati pa mga bas, di ba? Oh, mayroon. Ano ang Tagalog ng bas? Buhangin. Buhangin? Mhm. Na itim? Buhangin na itim, mayroon din na parang siyang hindi ko ma-imagine. Parang bato na maliliit. Maliliit na itim. Bilog na maliit na matigas na hindi kayang tisirin. Yung, ang sa Bisaya, irokon. Hindi kayang So yun, mga unusual po yun. No? Yes. At during exorcism mga kapatid, dahil series po ito, just imagine 4 months na umaabot kami higit sa 4 months na processing sa kanya. At mas mabuti na lang dahil yung kanyang pananampalataya talaga ay nag-increase at yung pag-ibig niya sa Diyos ay nag-increase talaga. Super. At dahil dito ay nababago, dahan-dahan yung kanyang buhay. No? Yes, Father. Parang kinukonsecrate na talaga niya yung buhay niya sa Panginoon. No? At yun ang hindi niya maintindihan bakit may lumabas ng mga insekto, mga buhangin, iba't ibang insekto. Just imagine iba't ibang insekto. Hindi natin kilala yung iba. Hindi siya usual na insekto. Parang special na ginawa na parang Dinadala dinalagay sa akin. Yan po ay barang mga kapatid. At kahapon natin is fiesta ni Oh, man. Mama Mary. Yeah. At kahapon po na-liberate po si Ate Yes. Maria Lani. No? Kanina din hindi na nag-react. So totoo talaga yung tinutulungan siya. No? So powerful talaga yung intercession sa ating mahal na ina. So sana nakikinig kayo ngayon at sa pagkikinig nyo, dagdagan natin yung pagmamahal ng ating ina. Yes. Ang ina ng Diyos at ina ng simbahan. Amen? Yes. Kasi Father, pwede kong salita. Sige. Mahilig ako magsimba sa Baclaran. Mm. The Mother Perpetual Help. So, hiningi ko sa kanya Mother na... Perpetual Help. Yeah. Hiningi ko sa kanya na i-guide ako kung saan dapat talaga ako dalhin. So, hindi ko akalain makapunta ako ng Bohol dito sa inyo na wala naman akong kilala dito. Oh. So, kahapon kahapon kapistahan niya. Nagkataon na, okay na, wala na. So, I'm happy. Masaya talaga ako. So, grabe, no? Ngayon is 20, ano na yun? 27 ngayon? So, ngayon pala yung fiesta niya. 27. June 27 is...
Mary's Feast Day. Kaya nga hindi ka nag-react ngayon. Under the title of Mother of Perpetual Help. And every year we begin special devotion on the novena to her around that time. So, ang feast niya is June 27. 27 ngayon. Oh, okay. So, ngayon ay grabe yung improvement mo. Hindi ka na nag-react. June 27 yung feast niya. No? Exactly. Exactly. Today. Today. Kanina mga kapatid, akala ko mag-react pa siya. Pero ngayon hindi na. Ngayong araw na ito. At ngayon din ang fiesta sa Our Lady of Perpetual Help. So, perpetual is walang katapusan. Yeah. Yung Always, tulong. Laging tumutulong sa mga nangailangan. Sa lahat ng nangailangan. So, grabe na. No? Kaya, ang tuwa ko, last day, nag-grocery ako, Father. Yes. Hindi ko ma-imagine, habang nag-grocery ako, tumutulong yung luha ko. Umiiyak ka. Kahapon yata yun. Kahapon, Father, na umaga. And then? Sabi, bakit ako umiiyak? Parang na-feel ko yung, hindi ko ma-imagine sa loob ko, na parang maluwag, Magaan. magaan, ganun. Kaya yun na siguro yung, ano ni Mama Mary, okay. Yeah. So, ang ganda ng storya ni Ate Maria Lani, no? At na-amaze ka ako kanina, tita. Akala ko mag-react ka pa eh. Dahil, alam nyo, minsan, yung demonyo ay magsasalita pero hindi magsasabi sa kanilang pangalan. During exorcism po. Ang exorcist ay magkapag-sagawa ng imperative command. Do you put a cursed object in her body? Ituturo yung kanyang tiyan, no? At sa paglagay namin ng sacramentals, oil, cross, sisigaw si ate. Sisigaw talaga. Minsan, during exorcism, mahulog sa kanyang upuan, no? Grabe. Parang manginig, sisigaw, no? Magigiba yung mukha niya, no? Hindi lang siya simple na oppression eh. It is a grave oppression. Sometimes it lead to total possession. Dahil minsan ay wala siya eh, sa kanyang sarili. Pero ngayon, na-amaze nga ako kanina ate. Dahil, wow, wala na. Sabi mo sa akin, nag-deliverance din si Tatay Argyo sa'yo. Hindi na nag-react. Walang reaction. Ngayon, sinusulim natin. Wala na din, no? At uuwi na siya this coming. I-greet mo yung pamilya mo, te. No? Oo nga pala ha. Good evening sa mga anak ko sa Manila. Tsaka sa kapatid ko. Eto ate, kuya. Sa tulong ng God o Mama Mary, ito ngayon, napakalaking changes sa ano ko ngayon sa katawan, sa health ko. So thanks God. So, ilan na yung nagasto mo? Rough estimation lang, te. Hindi From ko na- 2020 until 2000. Kung sabihin 100,000 Father, 100,000. more than So, pa siguro. More than pa, no? Just imagine. No? Marami nang baga, naibinta, naisanla, para lang, Para lang. ano yung health ko. Pero ngayon, mga kapatid, just imagine, no? Sobrang niyang saya dahil sa biyaya ng Diyos, the grace of healing, the gift of healing, yan natanggap niya. Galing po sa sacrament, hindi po galing ni Father Darwin. Galing po yan sa sacraments instituted by Jesus Christ. No? Just imagine araw-araw siya magsamba. Araw-araw talaga. The reception of the Holy Eucharist. No? Makapangyarihan pa yan sa mga habak. Incomparable. Hindi complete, Father, kung hindi ko makasimba araw-araw. Wow. Hindi ko, parang, Kulang. parang yung konsensya ko, hindi talaga kompleto, kaya amaga pa lang gising na. Para So, masimba. grabe si ate, yung pag-ibig niya sa Panginoon. So, yan ang pinaka-malaking milagro, te. Yung liberation mo from unclean spirits, yung healing mo galing sa oppression, secondary lang po yun. So, ang pinakamalaking milagro, na bago yung kanyang pananaw. Na bago yung buong buhay ni Ate Maria Lani. At yan po yung dala niya na malaking milagro na hindi mapantayan na milagro. At handa na siyang mag-share nito sa kanyang buong pamilya. Yung mga anak mo tayo, greet mo. Nakapangalan nila, no? Anak ko sa Cebu, May anak ka sa Cebu. Yes, mayroon akong anak sa Cebu. Anak, hindi mo ako kinokontak, pero ito ngayon,
ito na si Mama. Medyo happy na ako ngayon na talaga. Kay Kenneth, kay John G, yung yung bunso ko sa Manila. Andito ako ngayon kasama si Father Darwin. Sa tulong ng ministry niya sa Sacramento, sa laking bagay talaga, anak. Kaya Pero yung asawa mo, te? widow. Namatay na. So, 3 lang yung anak mo. 3 anak, puro lalaki. Lalaki. So, maraming salamat sa Diyos. At meron ka pang idagdag, te, para ma-inspire naman yung mga kapatid nating nanood ngayon. Masasabihin ko lang na kung umabot man ang bawat isa sa atin ng pagsubok, gaya sa akin nangyari, huwag kayo bastang ma-discourage. Talagang tuloy-tuloy lang at kumapit sa Panginoon. Kumapit sa may kapal. Mag-pray, gumamit ng mga sacramental, buong puso na ialay mo natin sa Panginoon ang lahat. At tayo tutulungan. Amen. Yes. So wala nang lumabas ng mga buhangin, te. Wala. Wala na Ayun, rin. mga piklat na, ang dami. Piklat na lang. Ang dami. Yan ang dadaanan ng mga buhangin. Kaya naman ang piklat, Father. Ang dami. Wala nang lumabas. So, just imagine mga kapatid, yan po ay papuri sa Diyos, Ama, Anak at sa Espiritu Santo, na mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. At marami tayong mga... So ayan po mga ka-Curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.